DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong sa hangad na makaganti sa utang na loob ay nakagagawa ng maling desisyon. Ganito ang naging karanasan ni Dina sa ating dulang sa kanyang panahon. Narito na po ako, Inay. Tay! Narito kami sa kusina, Dina. Pumarito ka na makakain na. Oh, andito ka pala, Lambert. Oo, Dina. Magandang gabi. Pinapunta namin sa dito dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Ah, ano po yun? Tungkol sa inyo nalalapit na kasal. Oo. Inay, hindi ko naman po nobyo si Lambert. Sinabi ko nga po sa kanya na sa iba niya na ibaling ang kanyang pag-ibig. Ano bang ayaw mo kay Lambert? Mabait naman siya. May magandang kabuhayan. Oo nga. At natitiyak namin na magiging mabuti siyang asawa sa iyo. Totoo yun, Dina. Lahat gagawin ko, mapaligaya ka lang. Hindi kita mahal. Mamahalin mo rin ako. Pagkasal na tayo. Kaya pumayag ka na. Akala ko, gentleman ka. Marunong tumanggap ng pagkabigo. Hindi pala. Itigil mo nga yan, Dina. Ang... Basta sa ayaw at sa gusto mo, pakakasal ka kay Lambert. At huwag na huwag mo kami ipapahiya. Alam mo kung paano kami magalit. Iyon ang problema ko, Eileen. Talaga bang ayaw kang pakinggan ni Mang Damian at Aling Cora? Oo. Minadali pa nga nila kasal namin. Eileen, 1 buwan na lang ikakasal na kami. Paano yan? Kahit naman umalis ka sa inyo, sa tapang ba naman ng mga magulang mo? Baka sugurin ka at ipahiya sa trabaho mo. Kaya sa malayong lugar ko gusto magpunta. Doon sa mahihirapan silang sundan ako. Yung hindi nila iisiping pupuntahan ko. Ano kaya kung si Lambert ang pakiusapan mo para umurong sa kasal niyo? Saradong isip ng lalaking yun. Makasarili siya. O isan mo naman balak magpunta? Sa probinsya niyo. Doon tayo magpunta. Dina, malaki ang pamasahe doon. Wala pa akong pera ngayon. Huwag mo nang intindihin yun. Ako na bahala. Basta samahan mo lang ako sa inyo. Cora, bakit tayo lang ang nag-almusal? Gisingin mo na rin si Dina. Para pagsundo sa atin ni Lambert, hindi na siya maghintay na matagal. Oo, sige. Ngayon nga pala tayo pasusukatan ng damit ni Lambert, ano? Teka, pupuntahan ko na siya. Dina? Dina, bangon na! Sumabay ka na sa aming kumain para makapag-ayos ka na. Ngayon tayo magpapasukat ng damit para sa kasal niyo ni Lambert. Bakit ba hindi sumasagot ang babaeng to? Kapasok na nga lang. Wala si Dina sa higaan niya. Paayos ang kama niya. Ang ibig sabihin, hindi siya natulog dito kagabi. Damian! Damian, halika rito! Madali ka! Cora! Ano nangyari? Si Dina! Wala rito! Ano? Malamang tumakas siya! Suwail na yun. Oh, Diyos ko! Pinahiya tayo! Salamat, Eileen. Ngayon narito na tayo sa laot. Panatag ng loob ko. Oo, umaandar ng haing barko. Malayo na tayo sa inyo. Hindi ka na nila masusundan. Hindi rin naman alam ni na Inay ang address mo. O anong balak mo pag nandun ka na? Hala na.
Titingin ako ng maaari kong pagkakitaan. Excuse me. Pwede bang makipagkwentuhan sa inyo? Mag-isa lang kasi ko eh. Nakakainip. Eileen, ang gwapo niya. Sige. Salamat. Ako si Leonard. Ano pangalan nyo? Ako naman si Dina. Ako naman si Eileen. Magkaibigan kami. Sa summer din bang punta nyo? Oo. Nung ka rin, Leonard. Oo. Dadalawin ko nanay ko't mga kapatid. Ah, May dala nga pala akong ulam. Niluto ko. Kung gusto nyo, salo-salo tayo mamaya. Wow, okay yan. Sige ba? uy. Wala na si Leonard. Hindi pa rin mapawi ang ngiti mo dyan. Grabe, Eileen. Ang lakas talaga ng dating niya sa akin. Kasi gwapo at mukhang gentleman. Hindi lang yun. Para bang na-love at first sight ako sa kanya. Feeling ko, mahal ko na siya. Totoo pala yung love at first sight, ah. Hindi, yun talaga ang pakiramdam ko. Bigla ko nga nakalimutan ang tinakasan kong problema. Kaya ako, Dina. At pumayag kang sumama sa akin dito sa bar ng barko. At kasayo pa kita ngayon. Ako rin, Leonard. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Talaga? Oo. Mula kasi nang mapunta ako dito sa Maynila para magtrabaho. Para nga makatulong kina inay. Naging malulungkutin na ako. Buti ka pa. Yun lang ang problema mo. Magaan lang. Hindi tulad ng problema ko. Alam mo, Leonard, napunta ako dito sa barko dahil tumakas ako sa amin. Ano? Bakit? Gusto kasi ako ipakasal ng mga magulang ko sa hindi ko mahal. Mali nga yun. Sinasaklawan nilang damdamin mo. May utang na loob kasi si Itay sa papa ni Lambert. Nakulong siya noon dahil sa bintang. At ang papa ni Lambert ang tumulong sa kanya upang makalaya. Pero hindi pa rin tama na pilitin ka nila. Mabuti na lang pala, tumakas ka. Nagkakilala tayo. Leonard, Ngayon, Dina, talagang hindi ka na makakasal pa sa kahit sino. ano? Dahil hindi ako papayag. Bakit? Dahil mahal kita, Dina. I love you. Ano nangyari sa lakad mo, Damian? Alam ko na kung saan nakatira si Eileen. At narating ko rin ang inuupahan niyang bahay. O ano? Nakita mo ba doon si Dina? Hindi. Wala rin doon si Eileen. Umuwi raw ng probinsya. Kasama ang isang dalaga. Sabi nung kasera niya. Malamang si Dina yun. Ay, sina nga. Walang yang yun. Matigas talaga ang ulo. Hindi man lang niya tayo inisip. Paano ba natin siya makikita ngayon, Damian? Mabuti pa nga wag na siyang magpakita. Dahil baka mapatay ko lang siya. Oh, bakit malungkot ang mahal ko? Nagsisisi ka ba sa nangyari sa atin? Hindi, Leonard. Nag-aalala lang ako. Baka pagbaba natin dito sa barko, hindi na kita makita pa.
hindi mangyayari yon. Dahil ibinigay mo na sa akin ang address ni Eileen. Pupuntahan kita kagad doon at aayusin natin ang ating kasal. Ay, ano yun? Leonard! Ano yun? Ano yung sumabog ngayon? Bakit nagkakagulo ang mga pasahero ng barko? Oo nga. Si Eileen na! May pumutok daw sa engine ng barko! Magsisiganda kayo! Nalubog ang barko! Nalabog daw itong barko, Leonard! Ay, Diyos ko! Oo nga. Narinig ko sa mga tao. Hindi na. Kunin mo ito. Life vest! Isuot mo. Bilis. Paano ka? Kaya kong sarili ko. Leonard, natatakot ako. Ayoko magkahiwalay tayo. Basta't itong tatandaan mo. Mahal na mahal kita. At hindi na yun magbabago pa. Oh, anak. Ginabi ka na. Pinuntahan ko po kasi yung kinunan ko ng chairs and tables para sa birthday ni LJ sa Makalawa. Bakit? Nagpadagdag po ako ng chairs, tables, and balloons. Nakapagpagawa na rin kami ng cake para sa aming apo, Dina. Salamat po sa tulong, Inay. Itay. Sino pa ba naman ang makakatuwang mo kundi kami? Oo nga. Dahil wala na nga ang kanyang ama. Tama po kayo. Hindi siya nakaligtas sa lumubog na barkong yon. Hindi tulad namin ni Eileen. Pero siguro, kung hindi niya ibinigay sa akin ng life vest na nakuha niya, makaligtas siya. At ikaw naman ang nawala. Eh, hanggang doon na lamang talaga ang buhay niya, anak. At ikaw, binuhay pa ng Panginoon upang maituwid namin ang aming pagkakamali. Nay, Muli kaming humihingi ng tawad, anak. Dahil sa aming pagkakamali, naging dalagang ina ka. tanggap ko na po ang lahat, Itay. Inay, masaya na po ako. Nakapiling ko ang anak namin ni Leonard. Uy, ang dami mo na naman pasalubong kay LJ, ha? Eileen, kaya ako nagsisikap sa trabaho para sa baby ko. One and only ko yata siya. Aba, wala ka na bang balak mag-asawa, Bes? Si Leonard lang ang nagmamay-ari ng puso ko. At ngayon wala na siya. Nakalaan na lamang ito para sa aming anak. Ay, sayang ano. Hindi nakaligtas si Leonard doon sa lumubog na barko. Di tulad natin. Nakakalungkot talaga. Pero kahit ganun, may matamis na alaala pa rin siyang naiwan sa akin. Ang panahong pinagsamahan namin at ang aming anak. Bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan, Eileen. At alam kong magagawa ko yon dahil hindi ako pababayaan ng Diyos. Sa buhay na ito, maraming beses na maaaring magkamali ang tao. Kaya dapat na maging maingat sa gagawing pagpapasya upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision,
Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mong sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako mayroon siyang mabuting dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang taong hindi nakararanas ng pagsubok, kahit na yung mga relihiyoso ay nararanasan din ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni El Rey sa ating dulang sa kanyang panahon. Lorna, hindi ka pa ba tapos? Baka malate na tayo. Dapat bago umawit ang choir, nasa church na tayo. Para makasabay tayo sa pag-awit, maging sa prayer. Oo, tapos na to. Ito na mga asawa ko, maaga pa naman eh. Bakit pa kasi ang tagal mo? Inayos ko pa itong mga dala mo kagabi. Yung para sa mga nasunugan, Oo. nalilingapin ng church. Oo, para maibigay na rin natin ang mga ito ngayon. Mabuti naalala mo. Sobrang pagod ko kagabi, kaya nakalimutan ko na mga yan. O tayo na, para hindi tayo malate. Salamat naman at pinasyalan mo ako uli dito sa bahay, El Rey. Oo, Kuya Rico. Malungkot ka. Ano problema? Inom tayo, Kuya. Ha? May dala akong alak dito. Tingnan mo to. Pareho tayong hindi mahilig sa alak, di ba? Ba't nagdala ka niya? Pwede mo naman sabihin ang problema ng hindi lasing eh. Kuya, bakit ganon? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Teka, sandali. Ano ba talaga ang problema mo? Sinunod kong payo mo. Nagpa-check up ako sa doktor pero hindi alam mo yun ni Lorna. At lumabas ng resulta. Anong resulta? Kuya, baog ako. Ano? Kaya pala sa loob ng 10 years namin pagsasama ni Lorna, hindi siya nagbuntis. Dahil isa akong inutil. El Rey, Kuya, teka. Magpakatatag ka, ha? Huwag mong isiping inutil ka. Wala ka lang kakayahang magkaanak. Pero may silbi ka pa rin. Tandaan mo yan. Oh, magmerienda po muna kayo, Nay. Salamat, Lorna. Ay, pasensya na kung naabala kita, ha? Oh, hindi po, Nay. Tapos na po ako maglaba nang dumating kayo. Buti nga po dumating kayo nang wala pa si El Rey. Mas makakapag-usap tayo. Tinawagan ako ni Rico. Pasyalan ko raw kayo at kumustahin. Tama-tama naman na papunta ako rito. Mukhang may problema kayo, ah. Si El Rey po. Natuto ng maglasing. At may pagkakataon din po na napapabayaan niyang kanyang trabaho dahil dun. Ano? Bakit nagkaganon ng anak ko? Tinatanong ko nga po eh. Pero ayaw niya sabihin ay. Kausapin niyo naman po siya. Baka po sa inyo magtapat siya.
Hindi pala sinabi sa inyo ni Kuya. Ang sabi niya, pasyalan ko kayo at kumustahin. Pag ano ng kuya mo, alam ko na. May problema kung ibig niya sa iyo ko itanong. Ngayon, sabihin mo anak, ano ba problema? Bakit pati paglalasing, pinasok mo? Nay, hindi ko kayo maaaring bigyan ng apo. Dahil baog ako. Yun ang sabi ng doktor nang magpatingin ako. Ano? Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mo sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako. May mabuti siyang dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Pagsubok lang yan sa iyo, anak. Sinusubok niya ang tibay na yung pananampalataya sa kanya. Alam na ba ito ni Lorna? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nag-aalala kung baka hindi niya matanggap at iwan niya ako. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo, Henry. Lorna, Sumampa ako sa harap ng Diyos na makakasama mo ko sa hirap at ginhawa hanggang wakas. At handa akong tuparin yun. oh, salamat. Salamat, Lorna. May paraan naman upang magkaroon tayo ng matatawag na anak. Magiging masaya pa rin tayo. Masaya ako at nauunawaan ka ni Lorna. Ikaw lang eh. Natakot ka kaagad at pinanghinaan ng loob. Oo nga, Kuya. Kaya nga humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa mga nagawa't nasabi ko. Pwede naman kayo mag-ampon. Kung talagang ibig niyo magkaanak. Ginawa na namin yon, Kuya. Nagpunta kami sa isang bahay ampunan at may napili na kami para ampunin. Ang bilis niyo, ah. Sabik na kaming maging mama at papa, Kuya. Tama ng 10 years na hinintay namin. Ano napili niyo? Babae o lalaki? Lalaki, Kuya. 6 years old na siya. Bakit malaki napili niyo? Nakita niya kami, Kuya. At nang malaman niyang naghahanap kami ng aampunin, nakiusap siya na siya na lang ang kunin namin. Magpapakabait daw siya. Kaya naawa na kami. Siyang napili namin. Pumapasok na pala sa school si Mark, Lorna. Nung nasa bahay ampunan po siya, grade 1 na siya, Nay. Kaya itunuloy na po namin dito ang pag-aaral niya. Mukha siyang mabait at magalang. Nagmano nga siya agad nang malaman niya nanay ako ni El Rey. Tama po kayo. At tinutulungan din po niya ako sa mga gawain dito sa bahay. Oh, Ay, may nag-text yata sa cellphone mo. opo. Ang pinsan ko pong si Lulu, gusto niya magkita kami. Ikaw pala si Angie, ang kaibigan ng pinsan kong si Lulu. Oo, Lorna. Dalaga pa lang kami, magkaibigan na kami. Bakit mo gustong ipaampon ng dalawa mong anak? Malapit na akong mamatay. Ha? Cancer sa utak yung sakit ko. Gusto ko, bago ako mawala, maiwan ko ang aking mga anak sa mga mabubuting kamay. Wala ba kayong mga kamag-anak ng asawa mo? Uli lang lubos kami nang namayapa akong asawa. Pareho kaming walang kapatid. Kaya wala kayong aalalahanin sa pag-ampon sa mga anak ko. Ang pakiusap ko lang, pareho nyo silang ampunin. Huwag niyong maghihiwalayin.
ang magkapatid. Ano? May dalawa na naman kayong ampon? Oo, Kuya Rico. Isang 4 years old at isang 2. Uli lang lubos na sila at kaibigan ng pinsan kong nanay nila. Bago siya namatay, nakiusap siya na ampunin at huwag paghiwalayin ng mga anak niya. Kaya inampun namin. Pero baka mahirapan kayo. Hindi madali magpalaki ng 3 bata nang sabay-sabay, ha? Kuya, Malaking pagod at gastos yun. pareho naman kami may pinagkakitaan ni Lorna. Oo nga naman, Kuya. Magsisikap kami para makayanan namin. Tay, ano pong sabi ng doktor? Ano na po nag-ininay? Ligtas ng nanay niyo, Mark. Kaya lang dahil sa pagkaka-stroke niya, mahabang panahon siyang gagamutin upang bumalik siya sa dati. Kawawa naman si inay. Malaking gastusin yun, anak. Nag-aaral pa naman ang 2 mong kapatid. Wala na pong problema doon, Tay. Nag-usap na po kami magkakapatid. Sabi ko sa kanila, dahil sa pagkaka-stroke ni inay, kailangan nilang mag-working student para hindi niya na problemahin ang pag-aaral nila. At pumayag po sila. At ako naman po, tutulong din sa inyo sa mga gastusin. Nahihiya ako sa inyo. Huwag po kayong mahiya, Tay. Handa po kaming tulungan kayo. Dahil isang pamilya po tayo. At mahal namin kayo ni inay. Salamat sa inyo, mga anak. Mapalad kami ng nanay niyo. Dahil hindi lang kayo mababait ng mga anak, kundi mga maunawain at mapagmahal pa. Happy wedding anniversary po, Nay. Tay. Salamat, anak. Salamat. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo, nasaan? Nasa kitchen po. Busy sa pag-aayos ng celebration para mamaya. Nag-abala pa kayo. Inay, ginawa po namin ito dahil mahal namin kayo ni Itay. At gusto po namin kayong pasalamatan dahil sa pagmamahal at pagkalinga nyo sa aming 3. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng maligayang pamilya at ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa inyo dahil napaligayan niyo kami. Lalo na ako. Tay, Naranasan kong maging ama sa inyong 3. Ang aking kapansanan ay nagbunga ng kaligayahan sa bandang huli. Lahat ng bagay ay may dahilan, kahit na nga ang kapansanan ng isang tao. Kaya ito'y hindi dapat na ituring na kabiguan, dahil ito'y maaaring magbunga ng kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Butiat. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Iniisip mo bang baka may masamang mangyari sa atin? kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mong barko. Oo nga, Ramon. Ano nangyayari? Ang barko, parang lulubog.
Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi biro ang malayo sa pamilya, mabigyan lamang sila ng maginhawang buhay. Kaya naman ito'y dapat pahalagahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ramon sa ating dunang sa kanyang panahon. Ramon, malapit nang dumaong tong barko natin. Nagyayaya na mag-happy-happy mga kasama natin. Marami doon magagandang babae ang sasalubong sa barko natin. May video call kami ng pamilya ko mamaya, Peter Huh? Hindi ako makakasama. At saka, alam naman ng mga kasama natin na wala akong hilig sa ganung paglilibang. Ako nga rin Hindi rin sasama sa kanila. Ayokong matulad sa ibang seaman na nawasak ang pamilya dahil sa pambababae nila. Tama ka. Kaya tuloy ang iba. Ang tawag sa mga gaya nating seaman luloko. Ayoko nga mabansagan ng ganun. Mas gusto kong iukol sa pamilya ko ang aking kita. Sinisinop naman yun ni Lourdes ko Buti pa nga kayo may ipon. Si Lota hindi makaipon. Bakit naman? What, paano? Puro layaw ang inaatupag pati ng mga anak namin. Dapat sabihan mo na mali yun. Hinahayaan ko na lang para maging masaya naman sila. Kahit malayo ako sa kanila. Total, malaki naman ang kita natin dito Ay, naku, makapaglakad nga muna para ma-relax naman ako. Napagod ako sa pag-aayos ng mga binebenta naming damit sa online Ay, si Lota yung nasa labas ng bahay nila. Lapitan ko nga at makamusta. Lota! Uy, bihis na bihis ka! Lourdes, ikaw pala. Mamamasyal kami ng mga anak ko Hinihintay ko nga sila. Ang tagal magsipagbihis. Ibibili ko tuloy ng mga gamit sina Arnel, Boyet at saka ni Nika. Kailangan kasi yun sa bago nilang school. Bakit? Inalis mo na sila sa public school? Oo. Mas maganda kasi sa private. Mas malinis ang mga pasilidad at mas matututo pa mga anak ko. Dahil konti lang mga estudyante doon. Pero ang mahal ng bayad sa private school Ay oo, mahal talaga. Tapos, 3 pa silang inilipat ko. Pero hindi bale. Kaya naman namin Dahil malaki ang sweldo ni Peter. Basta ang importante, masaya kami at mas matututo ang mga anak ko. Uy, hindi naman lahat ng nasa public school hindi natututo. Alam mo, minsan nasa estudyante rin yun. Kung magsisikap sila. Marami po umorder ng damit through online, Tay. Talaga, Jessel? Opo. Natutuwa nga po kami ng mga kapatid ko Kasi nalilibang na kami, kumikita pa po ang business natin. Salamat sa pagtulong niyo sa amin ng nanay mo, ha? Nasaan ba yung dalawa mong kapatid para makausap ko naman? Ay, mamaya, pagkatapos nilang mag-review, pupunta sila rito. Pareho kasi silang may long test bukas. Ganun ba? Oo. Ikaw naman, Jessel. Po. Kumusta ang pag-aaral mo? Hindi mo ba naman napapabayaan? Naku, hindi po, Tay. Matataas pa rin po ang grades ko. Ramon, siya nga pala. Bala ko samahan ng pagkain yung mga binebenta naming damit online. Okay yun. Dahil mahusay kang magluto. Kaya lang, baka naman mahirapan ka. Huwag ka mag-alala. Kaya ko. Malakas itong misis mo. Sige. Pero huwag ninyong pababayaan ang sarili nyo dyan, ha? Oo. O ikaw rin, palagi ka mag-iingat, ha? At huwag mong kalilimutan na palaging tumawag sa Diyos para ingatan ka niya at iligtas sa mga sakit at sakuna. Sige na naman po. Padala niyo na ako. Anak naman,
Mahigit 8,000 ang gusto mo sapatos. Masyadong mahal. Matibay naman po yun. Lahat nga ng mga katropa ko, yung tatak na yun ang gamit eh. Ako lang ho na ay iba. Kaya nga, gusto kong bumili. Pagbigyan mo na itong binata mo para tumigil na sa kakukulit sa akin. Eh, total, matibay naman pala yung bibili niya eh. Buti pa si inay, naiintindihan ako. Naiintindihan naman kita, anak. Ang gusto ko lang naman, sana naman matuto kayong mag-ipon dyan. Para din naman sa atin ang sinasabi ko eh. Hayaan mo. Kapag naipagawa na natin itong bahay natin, mag-iipon na ako. Pati mga anak natin, sabihan mo ring magtipid, Lota. Hayaan nyo, tay. Kapag naibili nyo na ako ng sapatos, magtitipid na ako. Promise. Giselle, di ba kaibigan mo si Shane? Oh, bakit? Eh, may outing kami sa Sabado. Sama ka. Kasama naman si Shane eh. Bakit? Anong meron? Birthday ko, kaya libre ko yun. Sama ka na. Advance happy birthday, ah. Thank you. Pero, pasensya ka na. Hindi ako po pwede. Oh, bakit naman? Tutulungan ko si inay sa business namin. Marami kasing order eh. Oh, minsan lang naman ito eh. Tsaka wala kang gagastusin. Gusto mo, ipagpaalam kita kay Aling Lourdes. Hindi, wag na. Dahil mas gusto kong tulungan si inay sa business namin. Pero, Gusto ko makaipon kami ng husto. At nang sa ganun, hindi na kailangan pa magtrabaho sa barko si Itay. Tulog ng ibang mga kasama natin, Peter. Oo nga. Konti na lang tayong gising. Hindi ako dalawin ng antok eh. Siguro dahil masama ang panahon. Ganito kasi ako eh, kapag naglalayag tayo na may bagyo. Pero safe naman tayo rito. Dahil kompleto tayo ng mga gamit. At hinasa rin tayo sa mga ganitong pagkakataon. Oo nga. Pero hindi pa rin natin masasabi yung aksidente. Iniisip mo ba baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mo barko. Oo nga, Ramon. Anong mangyayari? Ang barko? Parang lulubog. Kailangang sabihan ng iba natin mga kasama. Lourdes! Lourdes, hindi pa natatagpuan si Ramon at Peter. baka kung ano na nangyari kay Itay. Ako naman sana. Kagagaling ko nga lang sa agency nila. May bagong balita na ba? Natagpuan na si Ramon at Peter. Salamat naman. Bakit hindi pa tayo tinatawagan ng agency na yan? Kinausap ako ng may-ari na ipaabot ko sa inyo ito. Diyos ko, Arnal. Magbihis ka, anak. Pupunta tayo sa agency ngayon din. Teka lang. Ano po yun? Meron pa kayong dapat malaman. Ano yun, Aling Lourdes? Ano yun? Natagpuan nga si Peter, pero patay na siya. Ano ho? Hindi! Asawa ko! Si Itay, wala na. Hindi. Hindi ang asawa ko! Lourdes, Oo, Ramon. Narito ako. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? medyo masakit pa ang katawan ko. At parang nangihina pa ako. Mawawala din ang sakit na yan. Lalakas ka rin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Oo. Salamat sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. May balita ka ba sa iba kong mga kasama? Si Peter. Marami kayong nakaligtas. Pero si Peter, kasama siya sa ilang sinawing palad na mamatay. Peter!
Asawa ko! Bakit mo naman kami iniwan? Paano na kami ngayon ng mga anak natin? Lota, kiramay kami. Nakikiramay kami. Alam mo ba, Lourdes, bakit kailangan mangyari sa amin nito? Bakit ang asawa ko pa? Mabuti siyang asawa. Mapagmahal sa amin. Lota, lahat naman tayo. May hangganan ang buhay. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Peter. Tama si Lourdes. Lota. Ngayon, higit kang dapat magpakatatag para sa iyong mga anak. Hindi ko man lang nagawang ibig niya na mag-ipon kami. Hindi ko alam kung paano magsisimulang mag-isa. Kahit yung pinagagawa namin bahay, hindi ko alam kung paano itutuloy. May awa ang Diyos, Lota. Hindi niya kayo pababayaan. Dumalangin ka lamang sa Kanya ng taimtim. Totoo po, Itay? Hindi na kayo sasakay sa barko? Oo, Jessel. Sapat na ang nangyaring aksidente sa amin upang maging hudyat sa akin na huwag nang umalis pa. Ay, salamat naman po. Dahil talagang ayaw na po namin ng mga kapatid ko na umalis pa po kayo. Ganon din ako, Ramon. Mabuti nga at nakaligtas ka sa lumubog na barko na sinasakyan nyo. Binigyan ka pa ng Diyos ng ikalawang buhay. Totoo yun, Lourdes. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Kanya. At hindi ko sasayangin ang pangalawa kong buhay. Gugugulin ko na ito sa piling ninyo. Tulungan nyo na lang po kami ni Inay sa business nating damit at pagkain. Eh di ba online yun? Oo nga. Pero ang bala ko magbukas ng pwesto ng mga damit at saka pagkain. Bayos yan ah. Eh, may nakita ka bang lugar? Ay, meron na. At maganda ang pwesto. Wala pa yung upa. Walang upa? Oo. Eh bakit ganun? Eh dahil yung sinasabi kong pwesto, doon sa bakante nating lote. Ha? Magagamit natin yun ngayon dahil naipaayos na namin ni Jessel. Opo, Itay. Kaya hindi na tayo gagasto sa upa ng pwesto. Galing nyo ah. O sige, tutulungan ko kayo. Bibili ako ng sasakyan at iyon ang gagamitin ko sa pagde-deliver ng mga order. Ayan! Kumpleto ng plano natin. Salamat sa Diyos. Tinulungan niya ako makapag-impok. Kaya kahit hindi na ako mag-abroad, may magagamit pa rin tayo sa maayos na pamumuhay. Matalinong gawain ang mag-impok para sa kinabukasan. Sumapit man ang kahirapan, mayroon pa ring mapagkukunan. Mananatili rin ang katatagan ng tahanan sa kanyang panahon. Kapag nagdemanda ka, may iskandalo ka at magkakahiwalay kayo ng boyfriend mo. Samantalang kung mananahimik ka na lang at susundin ang suggestion ko, magiging maligaya ka pa. Kung ayaw mo makisama sa akin, edi pa ako mo na lang sa kanyang dinadala mo. Hayop ka! Ang kapal na mukha mo! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming panganib at tukso sa ating paligid. Kaya naman dapat na maging maingat ang tao, lalo na ang mga kababaihan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Aubrey sa ating dulang sa kanyang panahon. Night swimming?
Opo. Night swimming ba ikaw mo ang selebrasyon sa birthday mo, Helen? Opo, Aling Felisa. Kaya nga po ini-invite ko tong si Aubrey. Wow! Tiyak na masaya yun. Talagang masaya. Dahil nandun yung mga kaibigan natin. At saka meron akong inimbitahan ng mga gwapo. Hindi naman kailangan ng anak ko yun. Dahil may nobyo na siya, si Raymond. Si Aling Felisa naman. Para maging new friends lang namin yung mga inimbita ko. Hindi naman po para palitan si Raymond, ano? Botong-boto kasi si inay kay Raymond, Helen. Kaya pinoprotektahan niya yun. O bakit? Hindi ka pa ba sigurado sa damdamin mo sa kanya? Inay, mahal na mahal ko po si Raymond. At kahit maraming gwapo pa akong makita, hindi ko po siya ipagpapalit. O kaya nga, papayagin niyo na po sumama sa celebration ko si Aubrey. Parang gift niyo na yun sa akin. Aubrey, bakit hindi ka pa naliligo? Nag-e-enjoy ng mga kasama natin. Kanina pa nga ako naiinggit sa kanila eh. At kanina pa rin ako niyaya ni Helen. Oh, yun naman pala eh. Sabay na tayong lumusong. Para naman kasi ang lamig ng tubig, no, Mer? Hindi ka ba sanay mag-night swimming? Oo. Ito ang first time ko. Akala ko nga hot spring ang pupuntahan natin eh. Beach pala. Ganun ba? O, di ganito na lang kung gusto mo. Uminom muna tayo ng konti para medyo mag-init yung pakiramdam mo. Hindi ako sanay uminom ng alak, no, Mer? Wala ka namang dapat ipag-alala. Nandiyan ang mga kaibigan mo. Si Helen. Tsaka, hindi naman tayo maglalasing. Iinom lang tayo ng konti para mabawasan yung ginaw. At nang makapag-swimming naman tayo, ha? Sa makalawa na palang dating mo, anak. Opo, Itay. Sabik na nga po akong makauwi. Hoy, alam na ba ni Obre? Sasama ba siya sa pagsalubong sa airport? Hindi pa po niya alam. Na bakit? Hindi mo ba sinabi? Hindi po, kasi gusto ko siyang sorpresahin. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. No, ano bang plano mo pag-uwi mo? Yayayain ko na po siyang pakasal. Sana po pumayag kayo. Bao, anak! Walang dahilan para tumutol ako. Nasa hustong edad na kayo ng iyong nobya. Pareho ring may maayos na trabaho. 3 taon na rin ang inyong relasyon. At higit sa lahat, gusto ko nang magkaroon ng apo. Anak, tanghali na. Hindi ka ba papasok sa opisina ngayon? Hindi po muna, Nay. Ha? Masama pong pakiramdam ko. Nahihilo ko. Abay, magpatingin ka kaya sa doktor. Napapansin ko, madalas ka mahilo eh. Kaya lagi ka ring absent sa trabaho mo. Baka kailangan mo ng mga bitamina. Nay. Oh, anak? Bakit ka umiiyak? Ano ba problema mo? Ay, oo nga pala. Tumawag si Raymond kanina. Abay, narito na pala siya sa Pilipinas. Po? Oo. Pupunta raw siya dito mamayang hapon. Hindi. Paano na to ngayon? Paano? Pambihira ka, Nomer. Wala akong kamalay-malay. Sinira mo pala yung birthday celebration ko. Helen, wala naman akong ginawang masama sa'yo nun, ha? Oh, sa akin wala. Pero doon sa kaibigan ko meron. Bakit mo pinagsamantalahan si Aubrey? Helen, lasing kami nun eh. Hindi ko naman sinasadya. Sinungaling! Hinang-hina siya nung sandaling yon. Kaya hindi niya nagawang tumutol sa ginawa mo. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Dahil sa pagkalito at sa takot sa skandalo, gusto sana niyang kalimutan na lang ang lahat. Pero nagbunga yun. Buntis siya, Nomer. Ano?
Galit na galit siya sa'yo. Gusto ka niyang idemanda. Hello, Tita Felisa. Raymond! Naku, totoo nga palang narito ka na. Hindi pala kayo naniniwala sa sinabi ko sa phone. Medyo iyo. Uy, mukhang tumaba ka. Dinaan ko na lang po sa kain ng lungkot, Tita. Kaya tumaba po ako. Si Aubrey po, marami po akong pasalubong sa inyong dalawa. Ito po, oh. Salamat ha. O naman, nag-abala ka pa. Hindi po abala yon, Tita. Dahil mahalaga kayo sa akin, Aubrey. Kaya lang masakit daw ang ulo niya. Sabi niya, pagdating mo raw, sabihin ko na sa ibang araw ka na lang daw bumalik. Ganun po ba? Uwe. Pasensya ka na sana ha. Ang kapal din naman ang mukha mong pumarito sa bahay namin. Sabi ni Helen, ididemanda mo raw ako. Oo, dahil walang niya ka eh. Napakasama mo. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Pinagsamantalahan mo ako. Aubrey, huwag ka na magdemanda. Handa ko naman panagutan ng nangyari. Kung gusto mo, magsama na lang tayo. Ano? May asawa na kasi ako eh. Kaya hindi kita pwedeng pakasalan. Pero hiwalay na kami. Kaya pwede na tayo magsama. Walang niya ka talaga. Aray, bakit mo ko sinampal? Kung inaakala mo makikisama ako sa'yo, nagkakamali ka! Pagdudusahan mo, ginawa mo sa akin! Kapag nagdemanda ka, may iskandalo ka. At magkakahiwalay kayo ng boyfriend mo. Samantala kung mananahimik ka na lang at susundin mo ang suggestion ko, magiging maligaya ka pa. Kung ayaw makisama sa akin, ipaako mo na lang sa kanya yung dinadala mo. Ayop ka! Ayop ka! Ang kapal ang mukha mo! Lumayas ka dito ngayon din! Layas! Masaya na sana ako dahil hinarap mo na ako eh. Pero ang lungkot mo naman eh. Bakit pa, Aubrey? Ano ba problema? May sakit ka ba? Wala. Wala akong sakit. Kung ganun, bakit ilang beses mo kung hindi hinaharap? Dahil hindi pa ako handang sabihin sa'yo ang lahat. Ano ba yun? Pinag-aalala mo naman ako eh. I'm sorry, Raymond. Kalimutan mo na ako. Ano? Aubrey, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Wala naman akong kasalanang nagawa sa'yo. Raymond, hindi na ako bagay sa'yo. Marumi na ako. Hindi kita maintindihan. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Kaya nga ayoko lukuhin ka. Aubrey. Buntis ako, Raymond. Pinagsamantalahan ako ng isang walang iyang lalaki. Naguguluhan po ako, Itay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung akong tatanungin mo, anak, hinahangaan kong pagiging matapat ni Aubrey. Sa ginawa niya, binigyan kanya ng layang magpasya. Pero masakit pa rin ho. Dahil naging tapat ako sa kanya. Hindi ka naman niya pinagtaksilan. Hindi niya gusto ang nangyari. Kaya nga kinasuhan niya yung lalaki, di ba? Opo. Raymond, anak, tanungin mo ang puso mo kung ano ang sinasabi. At higit sa lahat, hingin mo ang gabay ng Diyos sa iyong pagpapasya. Anak, malungkot ka na naman. Dahil ba ilang linggo nang hindi napaparito sa Raymond? Hindi ko naman po siya masisisi, Inay. At saka, mainam na rin po ito.
Yung lumayo siya. Habang hindi pa kami kasal. Kaysa naman sa lukuhin ko siya. Pagkatapos iiwan din niya ako pag natuklasan niya ang lahat. Mas masakit po yun sa akin, Nay. Ay, nauunawaan kita, Aubrey. Esther, anak, kung magbakasyon kaya tayo sa probinsya, para makalimot ka. Hindi. Hindi na po, Inay. Buong tatag kong haharapin ang problema ko. Lalo na ang kasong iniharap ko laban kay Nomer. Alam ko po, tutulungan ako ng Diyos. Makakasama mo ako sa laban, Aubrey. Ah, si Raymond! Raymond, nagbalik ka. Dahil hindi ko kayang iwan ka. At tulad ng sinabi ko, sasamahan kita sa iyong laban. Raymond. Magpapakasal tayo. At pananagutan ko ang iyong dinadala. Sa simula pa lamang ng isang relasyon, mahalaga na ang katapatan sa isa't isa upang maging matagumpay ang kanilang pagsasama. Sa kanyang mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit pa kasi pinawalan akong mahirap? Iniwan pa ng mga magulang ko. Tama na, anak. Huwag ka nang umiyak. Sige, gagawa ko ng paraan. Mangungutang ako. Pero sana, maikling kurso lamang muna ang kunin mo. Hindi ko talaga kasi kayang gastos sa sinasabi mong culinary arts. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahalaga sa tao ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan na maaaring sandalan sa oras ng kagipitan. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Nelda sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano? Paanong tinakasan, Adora? Sumama na siya sa kanyang ina, paalis ng bansa. Kahit alam niya nang nagdadalang tao ako. Oh, Diyos ko. Napakatanga ko! Dahil nagmahal at nagtiwala ako sa isang lalaking manluloko. Kaya eto ako ngayon. Buntis. Pero walang asawa. Isang dalagang ina. O siya, tama na. Baka mamaya kung mapano pa kayo niyang dinadala mo. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Itay para dumito ka na sa amin.
titig na titig ka sa anak mo habang natutulog. Gusto ko lang pagsawain ang mga mata ko sa pagtitig sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Plano ko kasi ngayong malakas na ako. Magtrabaho na. Saan mo naman balak magtrabaho, Adora? May nakilala po ako kahapon sa palengke, Mang Estong. Isang may kayang babae. Sabi po niya, naghahanap daw po siya ng katulong. Saan siya nakatira? Sa Maynila daw. Pero bibigyan naman daw niya ng malaking sahod ang makukuha niya mga katulong niya. Kaya gusto ko sanang subukan. Kung gano'n, iiwan mo ang anak mo. Opo, sana, Mang Estong. Nelda. Tapos, ipapadala ko na lang dito ang ibang kikitain ko para sa anak ko. Para naman, mabigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Para hindi siya maging katulad ko. Sa isang linggo, pasok ka na. Papasok na sa grade 1 si Dali. Oo nga po, Itay. Ang bilis ng panahon. Pero wala namang problema dahil nabili ko na yung lahat ng kailangan ng anak ko. Anak mo? Oo, Hindi mo na ba anak ang batang yun eh? Toy. Anak siya ng kaibigan mo si Adora na iniwan sa'yo at hindi na binalikan. Itay, hindi natin alam ang dahilan kung bakit hindi nakabalik ang kaibigan ko. Dahil hindi man lamang siya sumusulat. Sumulat naman o siya. Hindi ba, nagpadala pa nga siya ng manika para kay Dali at ng malaking halaga na ginamit ko sa pagbili ng pwesto sa palengke. Dahil sa perang yun, nakalipat tayo ng bahay nung masunog yung inuupahan natin. Pero minsan lang yun. Hindi na naulit. Para bang kinalimutan na niya na may anak siya. Naniniwala po ako na hindi kinalimutan ni Adora ang anak niya. Tsaka nararamdaman ko, Itay. Tuto pa rin niya ang kanyang pangako. Babalik siya. Pero kailan pa? Tingnan mo nga yung sarili mo. Hindi ka na nag-asawa dahil sa pag-aasikaso sa kanyang anak. Mahal ko na po ang bata, Itay. At maligaya po ako sa pagtataguyod ko sa kanya. Gusto mong igarahin ako, Pucholo? Oo, Adora. Gusto ko maging aking kalam. Iuupa kita ng apartment. Pumayag ka lang na makisama sa akin. Pucholo, umuupa na ako ng apartment eh. Ang gusto ko, pag sumama ako sa'yo, Oh. ibigay mo ang lahat ng gusto ko. Tapos, ibibigay ko naman ng lahat ng gusto mo. Uy, sige, Adora. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Bibili kita ng magandang bahay, sasakyan, damit at mga alahas. Basta makisama ka lang sa akin. Talaga, ha? Dapat, nasa pangalan ko yun. Kung talagang mahal mo ako. Okay, mahal. O ano, payag ka na. Iyon ang gusto kong sabihin sa'yo, anak. Hindi na ako makakapag-college. Pero nay naman, magaganda naman ang grades ko Anak, pasensya na. Mahina na kasi ang kita ko sa palengke. Tapos, pinagamot ko rin yung lolo estong mo. Kaya Ano ba yan? naubos ang aking ipon. Yung mga classmate ko makakapag-college, tapos ako mabuburo lang pala. Ano ba namang buhay to? Kawawa naman ako. Dali, anak. Bakit kasi pinanganak pa ako mahirap? Iniwan pa ng mga magulang ko. Tama na. Tama na, huwag ka nang umiyak. Sige, gagawa ako ng paraan. Mangungutang ako. Pero sana, maikling kurso na lang muna ang kunin mo, ha? Hindi ko kasi talaga kaya ang gastos sa sinasabi mong culinary arts.
Sa restaurant ba talaga ang punta mo, Dolly? Opo, Lolo Estong. May trabaho po ako ngayon. Bakit po? Ang kapal kasi ng makeup mo eh. Saka yung damit mo masyadong... Lolo, tama lang po ang suot ko. Iba na ang panahon ngayon. Ang mga makaluma, naiiwan sa pansitan. Diyan na nga kayo. Bakit ka ganyan, Dolly? Napakasuplada mo. Gusto ko tuloy pang hinayangan na pinalaki ka ng anak ko. Masaya ako sa nakikita kong sigla mo ngayon, Adora. Yun ay dahil kahit paano, nakikita at nakakasama ko na siya, attorney. Salamat sa'yo. Sinabi mo sa akin na hanapin ko siya para makita mo. Kaya naman hinanap ko at ginawan ko ng paraan upang maging empleyado mo sa restaurant. Kaya nga labis ang pagpapasalamat ko sa'yo, attorney. Alam mo, mahusay siya. Matalino. Mabuti naman. Alam na ba niya? Wala na akong balak na sabihin pa ang lahat. Ha? Bakit naman? Baka kamuhian lang niya ako. Kaya, inilihim ko na lang ang lahat. Hanggang sa huli. Tawag niyo raw po ako, ma'am. Oo, Iha. Dahil may maganda akong balita sa'yo. Ano po yun, ma'am? Dahil very impressive ang performance mo, naisip ko na paturuan ka kay Mr. Robles ng pamamahala dito sa restaurant. Ililipat ko kasi siya sa bago nating resto. Totoo po, ma'am. Totoo po bang sinasabi niyo? Bakit naman ako magbibiro? Ayaw mo ba? Ay, gusto po. Gusto ko po, ma'am. Maraming salamat po. Ang bait-bait niyo. Pangako po, sisikapin kong matutuhan agad lahat ng dapat kong malaman at hindi ko po sisirain ang tiwala niyo. Maraming salamat, anak. Anak? Oo. Alam mo kasi, nakikita ko sa'yo ang nawawala kong anak. Siguro, kasing edad mo na rin siya ngayon. Mahal na mahal kong anak ko, Iha. Baliktad po pala tayo, ma'am. Ako po, tunay kong ina naman ang nawawala. Iniwan niya ako sa best friend niya at hindi na binalikan. Huwag na nga siyang pag-usapan natin. Maraming salamat po ulit sa tiwala niyo, ma'am. Totoo, anak. Sa'yo ang coaching nasa labas ng bahay natin. Opo, sabi, Nay. Bigay po sa akin ni Mama. Sabi niya, manager na daw ako ng restaurant ngayon. Kaya hindi na daw po ako dapat na mag-jeep pa o kaya mag-taxi. Kaya binigyan niya po ako ng kotse. Ang bait naman talaga niya. At Adora pa lang kanyang pangalan. Opo, Adora Sandoval po. Adora Sandoval. Nalulungkot nga po ako, Nay. Sabi po kasi ng sekretary niya, may sakit siya at nasa ospital. Kaya kahapon pa siya hindi nakakapunta sa restaurant. Anak, pwede bang puntahan natin siya? Ho? Bakit bigla kayo naging interesado sa boss ko? At saka, parang naiiyak pa kayo. At Dali, maganda ba siya? Maputi at matangkad? Bakit niyo po alam may itsura niya? Huwag niyong sabihin, siya ang pabaya kong ina. Siya nga si Adora. Hindi. Kaya pala ang bait niya sa akin.
Yung pala, gusto magbayad ng utang? Sige, Nay. Puntahan natin siya nang maibuhos ko sa kanyang sama ng loob ko. Adora! Hilda! Salamat! At nagkita ulit tayo. Patawarin mo ako. Hindi ko na ipaalam sa'yo yung nilipatan namin. Kasi naman hindi ko alam kung saan ka susulatan. Ako ang dapat humingi ng Mami! Mami ko! Hindi niyo alam, narito ako kanina habang nag-uusap kayo ni Nanay Nelda. Patawad, anak ko. Hindi ko gustong iwan ka. Sabi ko sa sarili ko, ibubuhos ko sa inyo lahat ng hinanakit ko. Pero mali pala. Dahil kung naghirap man ako sa pagkakalayo natin, higit kayo. Anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mami. At ngayong magkasama na po tayo, gagawin nating maligaya ang bawat oras sa buhay natin.